Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin, virgin ka pa. Diretsong tanong ko sa kanya. Wala nang paligoy-ligoy pa. Namula ang tenga niya at nag-iwas ang tingin sa akin. Confirm. Paano na lang ang sex life namin kung pareho kaming walang alam? Hindi naman pwedeng aasa na lamang kami sa general na knowledge. It's okay, hindi mo dapat ikahiya yun. Bibihira sa gaya mong wala pang karanasan sa edad mong yan. Iniisip ko nga kung pang ilan na akong babae mo. I'm only 35 and I don't collect women. I want the right one. Seryosong sagot niya sa akin. Mas nakakatakot ang lalaking to. Tumanda na lahat-lahat, ay wala pa rin karanasan. Baka unang sex pa lang namin. Mabuntis agad ako. At hindi lang yun. He wants the right one daw, so it means... am I the right one? Sambit ko. For me, it's a yes. Taray ng sagot? Hindi kaya itinuro din ito ni Harvey? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Noong una, gusto ko lang sumakay sa mga kalokohan na sinasabi niya. Dahil dinala niya ako dito at gusto niya akong pakasalan. Kala ko, lumawag lang ang tornilyo niya at napagtripan akong dalhin dito. Pero sa ilang araw kong nandito, ay unti-unti ko na siya nakikilala. Hanggang sa mga oras na ito, ay patuloy niyang ginagawang exciting ang buhay ko. Noong nagkita kami sa auction, aaminin kong malaki ang naging attraction ko sa kanya. May mga sandali din na hindi siya mawala sa isip ko. Akala ko hindi ko na siya makikitang muling. Akala ko hindi niya ako mahahanap. Pero heto kami ngayon, magkasama sa taguyang palasyo at malinaw na hinahayag niya sa akin ang kagustuhan niyang makasal sa akin. Kendra, I know, mabilis ang pangyayari sa pagitan nating dalawa. Pero hindi na ako ang tipo na lalaking mahilig magpaligoy-ligoy. Kapag gusto ko, kahit gaano pa kahirap, ay gagawin ko ang lahat para mapasa akin yun. At ngayon lang ako tumingin sa babae. I trust my instinct the moment na nakita kita sa auction. I already marked you as mine. Napatitig ako sa mga mata niya. Nakikita kong sincere siya sa mga sinabi niya sa akin. What do you want me to do? Maang na tanong ko sa kanya. Hindi ko mahanap ang tamang salita na gusto kong itanong sa kanya dahil kanina lamang ay sinagot ko na siya. Pero ngayon, parang bigla akong natakot kung saan patungo itong pag-uusap naming dalawa. Love me. Sagot niya. Do you want me to love you for real? Muling tanong ko sa kanya. The moment I said yes, wala nang atrasan to. Hindi ako nagko-commit sa mga bagay na hindi ako seryoso, kaya sinisigurado ko muna. Yes, mahalin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang sarili ko at ang lahat ng meron ako. Wika niya sa akin. Hindi ko kailangan ng mga bagay na meron ka, Lysander. Pero kung totoo ang pagmamahal mo para sa akin, hindi malabong mahalin din kita. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sobrang sarap pala sa pakiramdam. Ngayon ko lang ito naramdaman. It was a strange, weird feelings and at the same time, exciting. Yung feeling na para nakalutang ka sa ulap at nag-aaway ang mga lamang loob mo. Nagulat ako nung bigla niya akong buhatin. Hoy! Huwag mo ako itatapon sa bangin ha! Singal ko sa kanya. Baka kasi sobrang kalig niya, may tapon niya ako sa bangin. Bakit ko naman gagawin yun? I just want to lay you in my bed tonight. Paos na sambit niya, bago siya humakbang pabalik sa loob ng bahay. Naku, kapag bumuka itong tahi ko, siguradong magtatanong si Doc Alvin. Imbes sa loob ng aking kwarto, ay ibang kwarto ang pinagdalhan niya sa akin. Kung yung kwarto ko ay maliwalas pa ng konti dahil sa light colors sa pintura, sa pinasukan namin ay puro naman dark ang nakikita ko. Kulay itim ang kortina, gray ang dingding at ang sahig. Pero itim din ang kanyang kama pati na rin ang kanyang sofa na may glass table sa gitna. May malaking glass cabinet din at may dalawa pang itim na pinto. May malaking chandelier din na nagbibigay liwanag sa buong kwarto. May kilala akong mahilig din sa ganitong mix na kulay. Yun ay si Luna. Hindi na ako magtataka dahil pareho silang misteryoso ang pagkatao.
Dahan-dahan niya ako nilapag sa malambot na kama. Pagkatapos ay umalis siya at nagtanggal ng coat. Pumasok sa isang pinto na sa tingin ko ay bihisan niya. Mataman lang ako naghihintay pero kinakabahan din ako. Okay lang naman sa akin ang ganitong kwarto. Kahit hindi masyado maliwanag. Napaka-aesthetic lang at mas nagiging sensual sa pakiramdam. Napasinghap ako nang magbukas ng pintuan kung saan siya pumasok. Napalunok ako nang makita ko na mumutok niyang abs. Lalo ng kanyang mga muscles at biceps. Grabe ang katawan ng lalaking to. Hindi siya malaki kagaya ng mga nagba-bodybuilders pero well-toned naman ang kanyang katawan. Napadako ang tingin ko sa pang-ibabang suot niyang gray na pajama. Habang papalapit siya sa akin, ay hindi ko maiwasan na tignan ng umbok sa pagitan ng mga hita niya. Mukhang mawawasak ang kampo ko dito. Nakakapagtaka lang dahil pwede naman siya mag-boxer na lang para mas madali sana pero ngayon, nakapajama pa siya. Lumapit siya sa kama at humiga sa tabi ko. Magkaharap na kami ngayon at hinapit niya ang katawan ko papalapit sa kanya. Magkadikit ng katawan namin at ramdam ko ng mainit na balat niya sa aking katawan. Ang sarap palang magpakulong ng yakap sa kanya. Nakaka-relax at nakakapawi ng lamig sa buong kwarto. Don't overthink. Matutulog lang tayo ngayong gabi. Sambit niya na ikinaangat ang tingin ko sa mukha niya. Ano? Matutulog lang tayo? Ulit ko sa kanya. Kinintalan niya ako ng halik sa noo ko. Yes, baby. I just want to feel this moment with you. Napakunot ano ko dahil sa sinabi niya. Akala ko pa naman this is the night. Pero gusto lang pala niya nang may kayakap ngayong gabi. Nanakam ka pa ng abs mo tapos gusto mo lang pala ng kayakap sa gabi. Dapat tinawag mo na lamang si Harvey. Litanya ko sa kanya. It was also hard for me, but I want to treasure this moment with you. Besides, baka hindi mo kayanan kapag ginawa natin yon. Alvin warned me to hold my temper because your wound is not healed yet. So I am patiently waiting for that moment. Sinubukan ko siyang titigan pero nag-iwas siya ng tingin. Sa halip ay mas niyakapan niya ako. Hiya mas sumiksik ang mukha ko sa mabango niyang dibdib. Avoid eye-to-eye contact and don't seduce me. Gahibla na lamang ang pagpipigil ko kaya please, just stay still and let's sleep. Nahihirapang sampit niya. Kung wala lang akong sugat ngayon, siguro sa pintuan pa lang. Inatake na niya ako pero bilib din ako sa lalaking to. Kahit ramdam ko na ang paninigas ng sandata niya. Nagagawa niya pa rin mapipigil ang sarili. Kahit paano ay tumaas ang tingin ko sa kanya. Hindi rin naman ito ang pinangarap kong first night. I want a wild and long night. Iniisip ko din ang sugat ko, baka hindi makisama. Maya-maya pa ay ramdam ko ng malalim na paghinga niya. Ibig sabihin ay nakatulog na siya ng tuluyan. Nahopyaman ako ngayong gabi. Sigurado naman akong babawi siya sa akin kapag magaling na ako kaya paghahandaan kong araw na yun. Unti-unti akong dumilat na maramdaman ko magaan haplos sa aking pisngi. Bumungad sa akin ng seryoso at maamoy ang mukha. Nakatukod ang kanyang isang kamay sa kanyang ulo at nakaharap siya sa akin. Pinagmamasdan siguro ako kanina pa. Good morning. Mahinang sabit niya na nagpakiliti agad sa tenga ko. Ang ganda mo pala sa umaga. Dagdag pa niya na ikinangiti ko. Sa umaga lang? Hirit ko. Hindi. Mas maganda ka sa gabi. Ano naman kaya pinagkaiba ng umaga at gabi? 1 to 2 weeks daw magaling ng sugat mo kaya ngayon pa lang, ihanda mo na ang iyong sarili. Wika niya sa akin habang inaayos ang buhok ko at inilalagay sa likod ng aking tenga. Para saan? Maang natanong ko sa kanya. For our wedding. Sagot niya na ikinagulat ko. Hindi ko pa nasasabi kila mom and dad. After 1 week ay pupunta tayo sa inyo para makilala ko ang family mo. At para masabi ko na rin ang pakay ko. Pagkatapos ay isang linggo dating paghahanda ng kasal. Magandang view dito para sa kasal natin. Isa pa, may bahay malapit dito na pwede sa mga bisita na pupunta kaya wala kang dapat ipag-alala. Naplano na niyan lahat? Samantalang ako, nasa magjowa pa lang isip ko sa kanya. Kasal na?
Lysander, sigurado ka na ba? Sagrado ang kasal kaya dapat hindi ito ginagawang biro. Seryoso sabi ko sa kanya. Natigilan siya tumitig sa akin. Do you think I'm just joking? I'm serious, Kendra. Kung hindi ako seryoso sa'yo, hindi ko gagawin na lahat ng to. Sandali kong inisip lahat ng sinasabi niya. Ayaw kasing mag-sink in sa utak ko. Parang sobrang bilis ng pangyayari sa pagitan naming dalawa. Wala pa nga kaming week sa eh. Oh. Lysander, baka nananaginip lang pala ako at hindi pala totoo. Sabi ko sa kanya, kahit gusto ko siya sa ibang usapan ng kasal. Hindi madaling manatiling kasal lalo na kung sa ganitong paraan kami nagkakilala. At isa pa, hindi ko alam kung papayag sila mom and dad. Kilala ko ang dalawang yon. Kapag pinagdudahan nila si Lysander, siguradong gagawin nila ang lahat para kilalanin ito. At natatakot ako na baka may matuklasan silang hindi magiging pabor sa amin. Ngayon ko lang naisip na pwedeng maging komplikado ang lahat kapag nangyari yon. Totoo ito, Kendra. I want to marry you. Sambit niya. Unti-unti siyang lumapit sa akin at hinalikan ako sa labi. Naramdaman ko ang malamig na bagay na isinuot niya sa daliri ko. Nang humiwalay ang labi niya, isaka ko nakita ang kulay silver na may maliit na diamond sa paligid at may black diamond naman sa gitna nito. Mas kuminang pa ito dahil natatamaan ng lights from the chandelier at bagay na bagay sa maputi kong kamay. Nakalimutan kong ibigay sa'yo kagabi. Do you like it? Nakangiting tanong niya sa akin. Kakatuwa na kasyang-kasya sa parasinsingan ko ang singsing na isinuot niya. Parang sinukat talaga siya. Yes, I like it. Sambit ko. Bago ako tumingin sa kanya. Ibig sabihin, tinatanggap mo na ang proposal ko? Tanong niya na kinatango ko. Nagdiwanag lalo ang mukha niya at matamis siyang umiti sa akin. Kagad niya akong ikinulong sa bisig niya at hinalikan niya ang noo ko. A simple gesture from him makes my heart flutter. Hindi ko alam kung saan pa kami dadalhin ng nararamdaman namin ito pero umaasa ako na magiging maayos ang lahat. Lalo na kapag nalaman nila mom and dad ang tungkol sa kanya. Pagkakising ko ay wala na siya sa tabi ko. Tumayo ako sa kama at nagunat dahil pakiramdam ko naninigas na mga muscles ko sa kahihiga dahil sa sugat ko. Kapag gumaling na ako, ay bala kong mag-rock climbing para makababa ako sa bangin. Gusto ko lang naman subukan kung kakayanin kong makatakas dito kapag doon ako dumaan. Sa tingin ko ay nasa 200 na talampakan ng lalim nito, kaya mas maigi kong gagamit ang harness pababa at paakyat. Pero mukhang hindi rin ako papayagan ni Lysander. Baka isipin niya, tatakasan ko siya ulit. Pero kapag nagising na siya sa kapaliwan niya sa akin, baka nga takasan ko siyang muli. Pagkalabas ko ng kwarto, ay siya na agad ang hinanap ng mata ko. Baka nasa loob lang siya ng bahay. Nag-ikot pa ako ngunit wala akong makita. Imbes na si Lysander, ay si Harvey ang nakasalubong ko sa may sala. Nagugutom ka na, Miss Kendra? Nakahanda na ang almusal sa mesa. Nakangiting sabi niya sa akin. Si Lysander. Umalis siya kanina. Pinuntahan si Victor. Sagot niya na ikinasalubong ng kilay ko. Sino yun? Ganun ba ka-importante ang Victor na yun para umalis siya nang walang paalam sa akin? Mataray na tanong ko sa kanya. Ay, pasensya ka na po pero inihabilin ka niya sa akin dahil mahimping pa raw ang tulog mo kanina kaya tawagan mo na lamang siya mamaya. Matagal kasing inantay ni Lysander ang tawag ni Victor dahil tungkol ito sa kapatid niya. Kaya nang matanggap niya ang tawag nito kanina ay kagad na itong malis. Paliwanag sa akin pero naiinis pa rin ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Tristan? Bakit daw? Curious na tanong ko sa kanya. Magsasalita na sana siya ngunit tumunog ang hawak niyang phone at sinagot niya ito. Yes, Xander. Gising na ang mahal na reyna mo. Gusto mo ba siya makausap? Narinig kong kausap ni Harvey sa kabilang linya. At kagad na inabot sa akin ng phone. Kaya kinuha ko agad para makausap siya. I'm sorry kung hindi na kita ginising. Mahimbing pa kasi ang tulog mo. Pero huwag kang mag-alala. Nandiyan naman si Harvey kapag may kailangan ka. Mahinahon na kausap niya sa akin. Gustuhin ko magtaray ngunit siguro importante talaga ang pinuntahan niya.
Kailan ka uuwi? Tanong ko sa kanya na ikinangiti ni Harvey sa harapan ko kaya tumalikod ako sa kanya. Hindi ko alam. Pero baka abutin ako ng ilang araw dahil papunta akong Russia. Ano? Ilang araw kang wala dito? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Akala ko pa naman na ilang oras lang siya mawawala. Pero sa Russia pala siya pupunta at hindi man lang niya sinabi sa akin. Inis na ibinigay ko kay Harvey ang phone. Pakisabi sa kanya kung gusto niya akong kausapin, ay umuwi siya dito at kapag hindi siya umuwi sa loob ng 3 araw, ay tatakas ako dito. Inis na inirapan ko si Harvey at padabag akong umalis. Nako, Lysander, bilisan mo na dyan. Narinig kong sabi ni Harvey sa kanya bago ako lumiko papuntang kusina. Masama ang loob ko dahil matagal pala siyang mawawala, hindi man lang niya sinabi sa akin. Anong gagawin ko dito sa mansion buong araw? Makikipagtitikan sa kisame ng aking kwarto? Pagkarating ko sa table ay may nagsilbi na sa akin ng pagkain. Kumain ako na marami dahil bala ko hindi magtanghalian hapon na mamaya. Bahala siya mag-alala sa akin. Kasalanan niya ito. Kung hindi ako iniwan dito, ay hindi ako magagalit sa kanya. At isa pa, bakit hindi na lamang niya ako sinama? Nakapag-shopping man lang sana ng mga bagong damit. Hindi puro ganito ang pinapasuot sa akin. Pagkatapos kong kumain, ay umakyat na ako sa aking kwarto para maligo. Kaya ko naman na magpalit ng gas sa sugat ko, kaya ako na lang, saka hindi na siya gaano makirot dahil sa mga gamot na iniinom ko. Pagkatapos kong maligo ay naupo na ako sa harapan ng vanity mirror para patuyuin ang buhok ko. Maya-maya ay nakarinig ako ng katok sa pinto. Sino yan? Si Kendra, gusto ko yung makausap ni Lysander. Imporma sa akin ni Harvey. Sabi mo sa kanya, ayoko siyang kausap. Galit na sigaw ko sa kanya. Maya-maya ay tumigil na rin siya sa pagkatok at itinuloy ko ang ginagawa ko. Bahala siya sa buhay niya. Basta kapag hindi siya umuwi dito, ay malalagot siya sa akin. Hindi ko talaga siya kakausapin. Lumipas sa maghapon ay hindi na nangungulit sa akin si Harvey. Kanina, pinuntahan niya ako dito para pakainin. Pero hindi siya pinakinggan. Hanggang sa hinatiran pa ako nila ng pagkain pero hindi ko talaga kinain. Hindi naman ako madaling magutom kaya walang problema. Gusto ko lang makonsensya siya sa ginawa niyang pagiging sa akin. Pero ang totoo, namimiss ko na talaga siya. Kaya mas naiinis ako sa aking sarili. Sa maiksing panahon, ay nahulog na talaga ako sa kanya. At mas nararamdaman ko na dahil wala siya sa tabi ko. Namimiss ko masungit at seryoso niyang mata. Namimiss ko rin ang mga hindi nakakatawang jokes niya. At gusto ko ulit magpakulong sa bisig niya. Bakit parang gusto kong maiyak? Ngayon lang ako nagkaganito. Hindi kaya ginayuma ko ng lalaking yun kaya ako nagkakaganito? Sumapit na ang gabi ay hindi pa rin ako makain. Panibagong pagkain ang ibinigay nila sa akin pero baliwala lang sa akin. Parang gusto ko tuloy sisiyan sa sarili ko kung bakit ko naisipan ng ganito. Nakatulugan ko na ang paghihintay sa kanya. At wala pa ring Lysander ang nagpapakita sa akin. Kinabukasan ay bagsak ang balikat kong tumayo sa aking kama. Magkadugtong pang kilay ko na lumabas ako ng aking kwarto. Dapat pala, sa kwarto ako ni Lysander natulog. Para kahit sa pagtulog man lang ay maamoy ko siya. Hindi mapakaling mukha ni Harvey ang bumungat sa akin. Kakatapos lang na mahabang hikap ko at nag-aaway na mga bituka ko sa gutom. May problema ba? Kunot noon na tanong ko sa kanya. 2 kwarto lang kasi ang pagitan ng kwarto ko at ng kay Lysander. Nasa harapan siya ng pinto nito at parang may iniisip. Wala. Gutom ka na ba? Tara, kaalmusal na tayo. Ayaw niya sa akin. Hinawakan pa niya ang kamay ko para makababa kami sa hagdan. Pero itinigil ko ang paghakbang ko, kaya nilingon niya ako. Si Lysander. Kunot noon na tanong ko sa kanya. Kasi, nakauwi na ba siya? Putol ko sa sasabihin niya. Baka mamaya pa yon, mag-almusal na muna tayo. Nakangiwi niyang sabi sa akin. Nag-umpisa na ako magduda sa kilos niya. Parang may mali sa kanya. Hinila ko ang kamay ko at umakyat akong muli. Ngunit hinarangan niya ako na mabilis. Madaling araw na siya dumating, Miss Kendra, kaya mamaya mo na siya gisingin.
Pigil niya sa akin. Parang lalo tuloy na gusto ko magpunta sa kwarto niya dahil naghihinala na ako sa kinikilos ni Harvey. Kapag hindi mo ako pinadaan, pagugulungan kita sa hagdan. Banta ko sa kanya. Pinalingkitan ko pa siya ng mata para matakot siya sa sinabi ko. Hinawi ko siya kaya nagawa ko makalagpas sa kanya at nagtuloy ako sa kwarto ni Lysander. At dahil bad trip ako, ay hindi ko na nagawang kumatok pa ng pinto. Kagad kong sinipa ang pinto kaya bumukas agad ito. Lysander, Hindi ko na naituloy yung sasabihin ko nang bumungad sa akin ang bagong gising at kunot niyang noo. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang babaeng nakahiga at nakayakap sa kanyang hubad na katawan. Darling, sino ba yan? Narinig ko mahinang sabi ng babae. Anong ibig sabihin nito? Pinatatag ko ang boses ko upang humingi ng sagot sa tanong ko. Kahit obvious naman kung ano namagitan sa kanilang dalawa. Lumabas ka na sa kwarto ko. Walang emosyon, sabi niya sa akin. Hindi ko na napigilan sarili kong mabilis na lapitan siya. Ang kapal na mukha mo. Ayoko na makita ang pagbumukha mo. Malakas na sinampal ko siya sa kanyang pisngi na ikinapaling ng kanyang mukha. Nagmamadaling hinubad ko ang singsing sa tinapon ko sa pagmukha niya. Sinungaling! Gigil na sigaw ko. Bago ako lumabas ng pinto, pakiramdam ko ay nanginginig ang katawan ko sa labis na galit sa kanya. Kahit ang pagtulo ng luha ko ay hindi ko mapigilan dahil sa aking nararamdaman. Miss Kendra! Tawag ni Harvey sa akin. Nilingon ko siya gamit ang matalim kong tingin sa kanya. Don't you ever try to stop me or else you're all dead. Banta ko sa kanya. Bago ako tuluyang bumaba ng hagdan. Nakakakilabot na sigaw ang narinig ko bago ako tuluyang lumabas ng pinto. Subukan mong pigilan ako, Lysander. Sisiguraduhin ko sa'yo may paglalagyan ka sa akin.